Hello guys, so meron ako ditong mga XX series ng Anbernic. So ito guys yung mga highly recommended na mga handheld kung nagtitipid ka or kung gusto mo lang talaga maglaro ng mga lumang games. Up to PS1, kayang-kaya nito guys. So sa mga hindi pa nakakaalam guys, no, yung pagpapangalan talaga ng Anbernic is very straightforward lang. So ibig sabihin ng RG is retro gaming. So ito guys, RG35XX kasi 3.5 inches yung kanyang screen. Ito naman guys, RG35XX Age. Kasi 3.5 yung kanyang screen, pero horizontal yung form niya. Ito naman guys is vertical. So guys, mas ergonomic talaga sa akin ay itong vertical kesa dito sa horizontal. No? Kung bakit ko nasabi yun. Kasi pag hinahawakan mo ang horizontal, hindi nyo lang siguro napapansin, pero mas mababa siya o mas flat siya. Ganito kasi tayo maghawak ng horizontal. Yan, ganyan. Kapag vertical naman guys, ang hawak natin ay medyo nakaangat siya. Ulitin ko guys ha, close up natin. So kapag horizontal guys, nakaganito ka. So hindi siya eye level o halos nakahiga na siya. Pero kapag vertical, ito kasing daliri natin nasa taas banda. Ganyan. So kung papansin nyo, nakatayo talaga siya. So ito guys, ang eye level talaga kesa sa horizontal. So kung papipiliin nyo ako ano mas maganda na retro gaming handheld, vertical o horizontal, mas maganda para sa akin guys ang vertical pagdating guys sa retro. Kasi unang-una, eye level nga siya. Pangalawa guys, ganito kasi yung itsura talaga ng mga lumang handheld kamukha ng Game Boy. So ito naman guys, RG28XX kasi guys 2.8 inches yung kanyang screen. Then ito naman guys is RG40XX kasi 4 inches yung kanyang screen. No? So ito nakuha natin to. Ang problema dito ay wala siyang kasamang memory card. Kasi guys, pag tumingin kayo sa marketplace, marami nagbebenta dyan ng mga second hand na mga Anbernic. Tapos sobrang baba lang ng presyo niya. Kasi ang issue nga nun guys, isira na yung memory card. So sa vlog na to guys, tuturuan ko kayo kung paano ba mabalik yung mga stock na OS ng mga handheld na to. Or kung kakabili mo pa lang guys sa mga handheld na to, makikita nyo guys na yung mga memory card niya guys ay mga class A lang o eto guys, madadali lang itong masira. So dapat guys, ang ginagawa natin dito is binabackupan na natin siya. Kasi pag di nyo ito binackup, ilang gamit nyo lang nito, masisira na yung memory card nito. Lalo guys, pag ginagawa mo yung tanggal kabit nito. So kung nangyari ngayon guys na nasira na yung memory card mo, kasi nga class A lang yan, no? So sa vlog na to guys, tuturuan ko kayo kung paano ba ibalik yung stock OS nito. Tapos gagamit tayo guys ng branded na memory card para guys hindi madaling mag-corrupt yung ating memory card. So ang gagawin natin guys, itong RG40XX na wala siyang memory card, ang lalagyan natin ng bagong memory card. So ang gagawin natin ngayon guys, na-download muna natin yung firmware ng device. No? So punta ka lang dito sa win.anbernic.com/download. No? So makikita nyo dito na maraming device dito. Itong RG Slide, RG35XX Pro, itong RG34XX SP, and so on. So baka hindi nyo guys makita sa first page, so hanggang 3 page yan. Okay, so balik tayo dun sa first page kasi nakita ko na dito yung hinahanap natin, which is itong RG40XXV. So, kiklik ko lang to, itong download now. So, pag naklik ko na siya guys, may makikita kayo dito mga instructions. Tapos, may makikita kayo dito na website, no? So, ito, i-copy lang natin to. Then, i-paste lang natin guys sa panibagong window. Yan, so may makikita kayo dito guys na nakalagay na download files. So, i-click mo lang to, download all files. So, habang hinihintay natin mag-download yun guys, so mag-open ulit kayo ng isa pang browser. So, i-type natin dito 7zip. Tapos guys, ito i-click nyo to, itong download. Pag na-click nyo na guys yung download, so diretso kayo dito. So, hanapin nyo lang yung OS ng Windows nyo, no? Pero usually yan 64-bit na Windows x64, no? So, click lang natin tong download. Pag na-download na natin siya guys, no? So, i-open lang natin siya. Tapos, click natin tong install. So, ito guys, na-download na natin yung firmware ng Anbernic at na-install na rin natin yung 7zip. So, ang gagawin natin dito, right-click, hold, tapos drag, then bitawan yung right click, tapos piliin lang natin to guys itong extract here. Yan, so gagawain ng panibagong folder, so i-open mo lang siya. Then ito rin, ganon, right click, hold, tapos drag, then bitaw, 7zip, tapos click rin natin dito extract here. Yan, so pagkatapos na natin guys ma-extract, may makikita kayo dito na panibagong file, yung RG40XXV, tapos nakalagay dito image file. So guys, syempre kailangan na natin ng micro SD card. So ang highly recommended ko to guys, itong SanDisk Ultra na 128GB. Pero ingat kayo guys kasi maraming fake na SanDisk. So kung ayaw mo guys mas-scam, so maglalagay ako ng link sa description section ng video na to. At make sure lang guys na yung link na yun i-click mo para siguradong original na SanDisk Ultra yung mabibili mo. Kasi kapag fake yung nabili mo nito, mabilis rin mag-corrupt yan. So ang gagawin ko guys, ilalagay ko siya sa card reader. Then isasalpa ko na siya sa computer.
So, ang gagawin natin, itong Rufus. So, right-click natin to, then run as administrator. So, makikita natin dito guys, sa device, itong no label, yan o. Ito yung memory card natin na nilagay, di ba? So, 128 gig. Tapos, dito tayo guys, sa this or ISO image, please select. So, click mo lang tong select. Tapos, select mo lang to. Yan, itong in-extract natin na RG40XXV .image. Then, click mo lang tong start. So, wag kang maiinip. Medyo matagal yan. Siguro mga 10 to 20 minutes yan. So, hintayin lang natin siyang matapos. A few moments later. So, okay na siya guys. Nag 100% na siya. So, click lang natin tong close. Then, may makikita kayo dito guys sa panibagong drive dito sa my computer nyo. Tapos dito guys, may mga nakalagay dito Anbernic, ebook, EMU, EXE, music, PDF, ROMs. So, click lang natin to guys, ROMs. So, dito guys, makikita nyo na yung mga folder ng mga console. Ito FC for family computer, Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy, MAME, Naomi, Nintendo 64. Ito PSP, PlayStation, and so on. So, ang gagawin natin dito guys, lalagyan na lang natin to ng game. Pero sorry to tell you guys, no, hindi ko kayo pwedeng turuan dito ng games, no, kasi bawal talaga yon. So, i-google nyo na lang guys kung saan ba nakaka-download ng mga games. Pero kung ayaw nyo na mahirapan guys, so, meron ako iaalok sa inyo for only 199 pesos lang. Meron na kayong 20,000 mahigit na mga retro games. So, halos lahat ng nandito guys, na mga games ay pwede nyo nang ilagay dito sa memory card nyo na ginawa. So guys, kung gusto mong i-avail yun for only 199 pesos lang, so hanapin mo lang ako sa FB Gadget Syndrome at sabihin mo lang guys na napanood mo tong video na to para ibigay nga sa'yo guys ng 199 pesos lang. So gagawin mo lang dun guys is drag and drop lang dito sa folder ng ROMs na to. So lagyan ko lang to guys ng games, pero again, bawal yung ipakita dito. So ito na guys yung memory card natin. So pakita ko lang sa inyo guys, no, ang isang Anbernic na handheld pag wala siyang memory card ay hindi siya mag-on, no. Kamukha nito, yan. So wala siyang memory card. So try natin siyang i-on. Ano, hindi talaga siya mag-on. Kaya yung iba guys, akala nila sira na yung Anbernic nila kasi nga hindi na nag-on. Yun pala guys, sira lang yung memory card nun. So pag may nakikita kayo na gano'n na nagbebenta sa marketplace tapos hindi nag-on or corrupted lang yung memory card, hindi talaga guys yung handle yung problema nun. Ang problema lang nun is yung memory card. Pakita ko na rin sa inyo guys na itong mga XX series ng Anbernic ay hindi siya pwede sa mga fast charging na mga charger. No? Kamukha nito, itong pinakita ko sa inyo na nakaraan, itong Vention na to na 140 watts. So ito guys ang pang-charge ng laptop at mga gaming handhelds. So ito guys, hindi to gagana. Yan o. So pag sinaksak natin, makita nyo na hindi siya nag-on. Yan, kasi hindi to pwedeng ipang-charge ng mga Anbernic na mga XX na series. So recommended ko dyan guys na itong Vention na to, gamitin nyo to. Kasi guys, ito mas mababa yung wattage nito. So meron rin siyang monitor dito para makita natin na talaga nag-charge siya. So pag charge natin to, ano, nakita nyo na nag-charge siya. So meron rin guys yung Vention, ito mas maliit pa, 5,000 mAh na power bank, no. So tingnan nyo to kasi laki lang to ng lipstick ko. So meron na siyang kasamang wire na to guys, to. Type-C saka Lightning, no. So kung may iPhone ka, pwede to. So dito gagamitin natin ay ito ay ilalagay natin dito sa Lightning. Then ito guys yung ipang-charge natin, itong Type-C. Yan, so makikita nyo guys na nag-charge na siya. Using ito lang, ayun ang lead nyo. So guys, again, ang mga XX series ng Anbernic ay hindi pwedeng any type of charger dito. So dapat mas mababa na wattage na charger ang pinang-charge nyo dito. Kasi usually, di ba, ang mga charger natin sa bahay ay mga fast charger talaga o mabibilis, no? Yung iba akala nila, hindi na to nag-charge or sira na siya. Pero ang problema lang talaga nun guys, ay yung charger lang mismo. So kung guys, kung kailangan mo ng power bank na maliliit naman, nakamukha nito, na pwede to guys sa mga XX series ng Anbernic. So guys, maglalagay ako ng link sa description section ng video na to. At make sure lang guys na yung mga link na nilalagay ko sa description ng video na to, ang i-click nyo para siguradong hindi kayo ma-scam. So balik na tayo dito guys sa RG40XX natin. So ito yung memory card na ginawa natin. So sinasalbak siya guys dito sa left side o katabi nitong D-pad. Okay, so ilagay lang natin siya. Then subukan na natin siya guys i-on. So nag-on na siya guys. So kung minsan guys nakaka-encounter kayo nang hindi siya nag-on, no, i-press nyo lang to, itong reset button na to. Tapos saka nyo ulit siya i-on. So ito guys, gumagana na siya. Yan, so tingnan natin yung mga game ROMs na nilagay natin. So PSP, PS1, Game Boy Advance, and NES. So parang may kulang dito kulang yung Super Famicom na nilagay ko. Okay, so siguro nagkamali ako ng folder ng pinaglagyan, pero maganda kasi sa RG40XX ay meron siyang app dito. Yan, so app center natin, then file manager natin. So makikita nyo dito na meron siyang dalawang folder. So ito yung una, ito yung pangalawa. So ang gagawin ko dito ay yung pagkakamali ko kanina, siguro nalagay ko sa SNES na folder. Yan guys, so SNES na folder nga, no? So ang gagawin ko dito ay i-open ko tong SNES na folder. So dito naman guys sa kabila, so MNT, tapos MMC,
tapos ROMs, tapos punta lang ako dun guys sa SFC or Super Famicom, no? Kasi iba-ibang handheld, iba-iba ng mga pangalan yung kanilang mga folder. Yan, so SFC. Tapos lipat tayo dun sa kabila, so press ko lang tong left, tapos press ko yung Y, tapos select all, then press ko guys yung X, tapos move, tapos press ko ulit yung A for selection. Yan, so makikita nyo guys na lumipat na dun sa kabila. Then balik tayo dito guys sa game rooms natin, then makikita nyo dito na may nakalagay na SNES. Okay, so ngayon mag-testing tayo ng mga games. So unahin na natin tong NES. So piliin ko lang to, itong Mega Man 2. Sabi, ganda ng sound nito ah. Ito maganda guys sa RG40XX, so hindi mo natatakpan yung speaker niya. Tapos sana naalala ko pa yung password niya, no? Kasi ito yung favorite ko talaga na Rockman. Kasi pag Rockman ay Japanese, no? So password ko lang. Dati nagre-renta pa kami nito eh. Kung taga Balara ka, kilala mo si Boyong. Yun yung nagpaparenta ng mga family computer na games. Ayun, no? Naalala ko pa yung password niya. So dito dalawa na lang ilalabanan natin, si Bubbleman saka si Woodman na lang. So piliin ko si Woodman. So pakitaan ko kayo ng isang malupit na gameplay. Ang favorite ko na weapon ay kay Metal Man. Talon, barrel. Okay, let's go. Ang kailangan natin dyan ay ito, kay Hitman. So paano siya talunin? Talon, charge, bala. Di ba? Tapos ka agad. Game Boy Advance naman tayo. Ito, Metal Slug. Nice. So iba na yung bida dito sa Metal Slug. Tingnan natin kung kaya nito yung PSP. God of War, sigurado may hirapan to eh. Pero ito, try natin to. Itong Mega Man lang. Na sigurado kayang-kaya nito yan. Okay, pag PSP guys, no, kasi 4:3 aspect ratio nito ang PSP kasi 16:9, no. So, hinihila niya. Ayun, no, nag-stretch siya. Okay, kaya naman ito yung PSP, pero limited lang talaga. Sigurado to yung God of War, di nito kaya eh, kaya hindi ko na tinesting eh. Kaya naman ito, masyado siya naglalag. So sa mga XX series guys, ito yung pinakamalaki. Itong RG40XX kasi nga 4 inches yung kanyang screen. Para sa akin guys, ito yung pinaka-perfect talaga sa mga XX series. Itong RG40XXV, no? Kasi ito medyo maliit to eh. So kung titingnan nyo guys, no, 4 inches, as ito 3.5 lang. So parang maliit lang naman ang pagkakaiba nila. Pero pag tinignan nyo yung screen nila, oh. So 30% yung nilaki nito kaysa dito. Kahit nasabi mong 0.5 inches lang guys yung pagkakaiba nilang dalawa. So kung malabo na yung mata mo, mas maganda guys, itong RG40XX yung bilin mo. So testing tayo guys sa ibang games. So dito naman tayo sa PS1, so Bloody Roar. Kaya hindi na ito nasundan, no? Ganda pa naman nito, yung nagpapalit ng anyo. Bloody Roar 2, the new breed. Here we go! So kayang-kaya niya rin itong Bloody Roar. So tingnan niya natin. Ito gumagana rin itong analog. Diba? KO agad. So yun guys, working naman yung mga games na nilagay natin dito sa RG40XXV. So kung meron kang RG35XX,
tapos gusto mo na mas malaki pang screen, no? So perfect talaga to itong RG40 XXB, no? Kasi parehong-pareho lang naman sila sa gilid, sa taas, sa kabilang gilid, sa baba. Yan, tapos sa harapan nila guys, parehong-pareho lang. Pero ito meron siyang isang analog stick. So okay naman to guys, itong isang analog stick, no? Kasi usually naman sa mga retro games, di naman siya 3D. Diba guys, sinagamit lang naman yung sa right na analog stick para sa camera lang naman. Usually kapag lumang games, wala naman talaga siyang camera angle, So again guys, ito yung pinaka-perfect na unburnick na XX series para sa akin, itong RG40XX. So ito nga, may tatlong kulay pa to, no? So merong white, merong black, and syempre merong purple. So sa mga gusto mag-avail nito, ang presyo nito ng brand new is 3.8. Pero ito kasi guys ay wala siyang memory card, no? So mas maganda guys, maghanap kayo ng mga ganun sa marketplace, yung mga walang memory card o sinasabi nilang sira, yung mga ayaw mag-on raw. Usually guys, ang problema lang talaga nun, memory card lang. Pero kung gusto mo naman guys mag-avail ng brand new nito, so maglalagay ako guys ng link sa description section ng video na to kung saan ba to nabibili. Guys, kaya ako sinasabi mga link sa description section ng video. Unang-una guys, syempre para di kayo ma-scam. Pangalawa guys, affiliate link yan. So wala namang dagdag na bayad dyan. Pero guys, meron akong maliit na commission dyan pag dyan kayo nag-avail. At yung maliit na commission na yun guys, yun ang tumutulong guys para palakihin pa natin tong channel na to. So kung nagugustuhan mo naman guys yung mga pina-feature ko dito at gusto mo guys bumili ng mga product na yun guys, mas maganda guys, i-click mo na lang yung mga affiliate link na nilalagay ko sa description section ng bawat video na yon. So again guys, walang dagdag na bayad yun. Kung magkano talaga guys yung SRP nung binibili mo na item na yon, pareho lang yun. Ang iniba lang nun guys ay meron akong maliit na komisyon sa bawat mare-refer ko na bibili ng mga item na fini-feature ko dito. Nakakatulong guys na para mapalaki pa natin tong channel na to. So kung nakatulong naman sa itong video na to, huwag mo nang kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Syempre like mo na rin itong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga bagong video about sa gadget. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!